Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, hallelujah. Kahit maglaho ang mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Sabay-sabay po natin sabihin. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Sound check.
Ayan, good morning po. Good morning sa ating brothers and sisters online and on-site. And most of all, good morning sa ating Panginoon. Okay, mukhang ready na po tayo this time, no? Hayaan niyo po akong pangunahan kayo sa ating panalangin. Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, for bringing all of us here in this place, sound, Panginoon, and safe, O God. Lord, ingatan niyo rin po, Panginoon, ang aming mga kapatiran, Panginoon, on their way, Panginoon, papunta dito, naway makarating po sila ng ligtas at wala sa anumang kapahamakan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, for always being with us, Panginoon. Salamat sa iyong presensya sa aming buhay, O God. And napakabuti mo, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat, a God who is in control of everything, an all-knowing God. Panginoong Jesus, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan, O God. Yung mga nagawa namin for the previous weeks, Panginoon, patawad, O God, sa lahat ng bagay na aming naisip, Panginoon, at nasabi ng aming mga labi. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Cleanse us, O God, para maging worthy po kami sa lahat ng blessings na pinagkakaloob niyo sa amin, O God. Lord Jesus, we pray for this morning, O God, naway maging fruitful, Panginoon, ang araw na ito para sa amin, O God. And pangunahan niyo po ang gawaang ito, Panginoon, at we pray, Panginoon, na maging successful and victorious ang araw na ito para sa amin. Lord, we also pray, O God, sa aming mga worship team, bigyan niyo po sila ng magandang boses, Panginoon, upang mapangunahan ang congregation, Panginoon, at maset up ang aming mga puso at ang aming mga isipan, upang maging ready po kami, Panginoon, sa pakikinig ng iyong mga salita. Lord Jesus, we also pray for our pastor for today, Panginoon, na magdadala ng iyong salita, Panginoon. Naway bigyan niyo po siya ng knowledge, wisdom, and strength, Panginoon, upang ma-deliver niya ang inyong mga salita with boldness and with love, O God. Salamat, Lord, sa araw na ito, Panginoon, and ikaw po nawa ang makita at mapapurihan sa lahat ng aming gagawin for today. Thank you, Jesus. In Jesus' name, Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Sino po yung mga pinagpala ng Lord? Ang hina naman. Sino po pinagpala ng Lord? Amen. Sino po yung nagising ng may kalakasan? Sino yung nagising dito na alam mo, natutugunin ni Lord yung mga panalangin mo? Amen. At sa umagang ito, tayo po ay magbibigay ng papuri at pagsamba sa Kanya. Itataas natin ang Kanyang pangalan sa ating kalagitnaan. At higit sa lahat sa ating buhay. Thank you, Father. We praise you, we glorify your name. Napakabuti mo, Panginoon. Bakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay. Tunay nga, Ama, na pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Dahil ikaw ay tapat, ikaw ay dakila, at patuloy mo kaming iniibig sa kabila na aming mga pagkukulang at kasalanan. Hallelujah. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, pupurihin ka, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal
pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Minsan pa, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Tanggapin mo po, Panginoon, lahat ng aming awitan, ang aming papurit pagsamba sa banal mong pangalan. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Patuloy namin kayo, Panginoon, pinupurit, pinapasalamatan. Dahil ikaw ay mabuti at tapat. Maraming salamat, Lord, sa iyong biyaya, for your grace and your mercy every day of our lives. Thank you, Jesus. Hallelujah. Napakabuti mo. Ikaw ay dakila, ikaw ay tapat. O kay buti ng Panginoon, o kay buti ng ating Diyos, laging sapat, di nagkukulang, tapat, kailan pa man, paglilingkuran, aming hahandugan ng papuri at pasasalamat. Paglilingkuran, aming hahandugan ang Panginoong Jesus. O kay buti ng Panginoon, o kay buti ng ating Diyos, laging sapat, di nagkukulang, tapat, kailan pa man, paglilingkuran, aming hahandugan ng papuhuri at pasasalamat. Paglilingkuran, Paglilingkuran, aming
ang Panginoong Jesus. Paglilingkuran, aming hahandugan ng papuri at pasasalamat. Paglilingkuran, aming hahandugan ang Panginoong Jesus. Paglilingkuran, aming hahandugan ng papuri at pasasalamat. Paglilingkuran, aming hahandugan ang Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus. Thank you, Lord. We praise you and won't continue, Lord, to glorify your name sa aming kalagitnaan. Higit sa lahat, Lord, sa aming mga buhay. Kaya naman, Ama, naririto kami, Panginoon. We offer ourselves as a holy, pleasing sacrifice of praise, Lord God. Na patuloy mo kaming gamitin ang aming mga buhay na sa oras na ito, Panginoon, we open up our hearts to you, Lord Jesus. Maraming salamat, Lord, sa forgiveness. Thank you, Lord God, for healing us. Thank you, Lord God, for going before us, na hindi niyo po kami iniwan sa lahat po ng aming mga pinagdaanan. Maraming salamat, Panginoon. Napakabuti mo, Ama. Sa'yo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kalwalhatian at karangalan alay sa'yo. Sa'yo lamang ang papuri, O Lord. Sa'yo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kalwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, o anong ligayang nadarama, may pag-asa akong nakikita pagkapiling ka.
narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Salamat, Panginoon, sa pagsama sa amin, Lord. Thank you for being our hope and strength, Father God. Thank you, Jesus. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa oras na ito. Pag ika'y kasama, o anong ligayang nadarama, may pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Hallelujah, Lord. We praise you and we glorify your name, O God. Maraming salamat, Panginoon. Thank you for our blessed hope. Thank you, Lord, for being our strength. Thank you, Lord God, for being with us every step of the way. Maraming salamat, O Lord. Kaya naman, Ama, we offer ourselves as a living sacrifice of praise na gamitin mo ang aming buhay. Na sa bawat taon na kami ay nabubuhay, O Lord, sa bawat paghinga namin, maalala ka namin, O Lord, sa lahat ng kabutihan ginawa mo. Sa lahat, Panginoon, ng katapatan mo na ginawa sa aming buhay. Thank you, Father God. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Sa'yo po lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Ayan, napagpala po ba tayo sa awitang yon? Alright, so ngayon naman po, i-prepare naman po natin ang ating mga puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos na dadalhin ng ating mahal na pastor, si Pastor Archie Resus. Palakpakan po natin si Pastor Archie sa kanyang glory to God. Hallelujah. Muli ho, palakpakan natin ang dakilang Diyos. Praise God. Praise God. Hallelujah.
Papuri po sa Diyos sa kaitaas-taasan. Ako po'y nagpapasalamat dahil muli po tayong nagkatipon muli at isa pong pagkakataon na makapaglingkod sa ating dakilang Ama. Lalo tigit po na makasama ang kapwa Kristiyano, ang mga kapwa mananampalataya, kasi isang pribileyo po, everyday counts mga kapatid. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ano po yung nagagawa natin para kay Jesus, ano yung kabutihan na nalalakaran natin, hindi dahil dapat tayong maligtas sa pamamagitan ng mga gawa natin, bunga po yan ng pananalig natin, kaya tayo po ay kinahabagan ng Diyos. Kaya nais ko po na palawakin lalo sa habag at awa ng Panginoon, ang karunungan po natin tungkol po sa mangyayari sa tao. Alam nyo mga kapatid, ang mga message na ito usually ay inihahatid ko sa mga eulogy, sa mga mensahe po na mga minamatayan. Pero ngayong umaga po na ito, para lalo po na bigyan tayo ng perspektiba ng Panginoong Diyos na tama pala pastor, lahat ng tao po'y dadako sa proseso ng kamatayan. Lahat pala ng tao po nakapag-experience po no, na may namatayan sa kanya pong mga kapitbahay, minamahal sa buhay, o maging sa kanyang mga kapatiran po sa church. Kaya sa umagang ito, nawa ang Panginoong Diyos ang kumilos para mapahalagahan po natin. Alam nyo yung kamatayan, yan po ay sasapitin ng sangkatauhan. Pero nais ng Panginoong Diyos malaman natin, ilan bang uri ng kamatayan ang dadanasin ng isang tao? Kasi usually pagka sinabi nating kamatayan, ano ho ba yung pumapasok sa isip natin? Medically speaking, ang kamatayan po paghinto ng tibok ng puso. Kaya yung mga katabi ninyo, kayong narariyan po, pag ginawakan ninyo yung puso ninyo, yan po'y tumitibok po, ibig sabihin buhay kayo. Pagka may pulso po kayo, ibig sabihin, hindi pa kayo namamatay. Kaya nga sa mga medics po, yan ang unang tinitignan. May vital signs pa ba ng pagtibok ng ating puso? May hininga pa ba? O kaya meron pa hong tinatawag tayong brain function. Kasi pwede pong isang tao ay may madeklara po na brain dead kung sakali na hindi na nagkokomand o gumagalaw po yung kanyang pag-iisip para utusan ang katawan. Ang tawag ho doon, brain dead. Usually pag malalim na ho kayo sa pagkakakomatose po, yun po tinatawag natin na vegetative state. At yan po ay kinokonsidera na ng mga doktor pong kamatayan. Pero nais ng Panginoong Diyos, malaman natin, hindi lang po pala physical ang kamatayan. Hindi lang pala physical. Kasi china-challenge ko po kayo, baka hindi natin napapahalagahan yung mga buhay natin ngayon, kasi akala natin mamamatay lang naman ako ng physical Pero, nais ng Panginoon, buksan natin ang ating isipan kasi ang pisikal na kamatayan, pag huminto po yung tibok ng puso, pag huminto po yung pulso natin, hindi lang pala yan ang kamatayan na sasapitin ng sangkatauhan. Kaya bago tayo magsimula, tayo po lahat ay dumako sa panalanginan. Ama naming makapangyarihan, ikaw po ang nagbibigay ng karunungan at ang mga aral na ito ihahayag ko po na meron pong pagpapakumbaba, patuloy na pag-ibig sa aking kapwa, sapagkat Panginoong Diyos, ayaw ko po at pinapasabi ng banal mong Espiritu na ang mga tao po ay maging mangmang tungkol po sa lahat ng mga karunungan na pwede nilang malaman ngayong umaga, lalo na po sa pagdating ng kamatayan po namin. Alam ko po, ang mga mensahe na ito ay mas angkop po sa mga necrological services, pero isang pagkakataon pong binibigay niyo po sa akin para i-challenge ang lahat ng makikinig, lalong-lalo na ang mga nasa online po, para pahalagahan namin ang bawat tibok ng puso namin, ang bawat hininga namin, upang hanggang sa kahuli-hulihang kalakasan namin, maialay po namin bilang mabangong samyo ng paglilingkod sa inyo, ang buong buhay namin, ang buong kaluluwa namin, ang buong kalakasan namin. Patawad Ama at napakadami naming mga pagkakamali. Marami po kaming naisip, mga nasabi po, nilakaran, nataliwas sa kalooban mo. At sa umagang ito, ang bawat patak ng dugo mo, Panginoong Hesus, ay hinihiling namin upang hugasan po ang bawat kaluluwa na nasa sa loob ng iglesia na ito upang maging karapat. Dapat kami, Panginoon, na tumanggap na mga gininto ang aral na ito. Kaya Ama, maraming salamat. Pagpalain niyo po ang pagkakabasa ng salita ninyo. Pagpalain niyo po ang lahat na makikinig. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang amin pong puso
na nag-aatim po makaabot sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po. Ito po ang aming pagsusumamot panalangin. Sa banal po na pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Alam niyo po ba mga kapatid, ang kamatayan ho natin nangyari, no, unang-una po sa lahat, nung tayo po'y napahiwalay sa Diyos. Ibig sabihin ho ba, Pastor, kahit na tumitibok yung puso natin, meron tayong pulso, humihinga tayo, pwede ba ang isang tao po'y mamatay? Pwede. At ang unang kamatayan nga na ito, kung tayo ho ay magpapatuloy sa pagsuway, kung tayo ho ay magpapatuloy sa ating paglakad sa kasalanan. Kaya ho ang sabi po ng aklat ng Epeso, basahin ho natin, dito po sa 2:1 hanggang 3. Yan po hinighlight na natin sa kulay red po. Ang sabi po dito ni Pablo sa mga taga-iglesia po ng Epeso, dito po sa 2:1 hanggang 3, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Bakit daw ho tayo namatay? Kasi ang tao po sumuway. Tayo po ay lumakad sa kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang mga espiritong naghahari sa mga taong ayaw magpasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip, kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos. Alam niyo po, yung galit ng Diyos, binubuhos yan sa buong tao, lahat ng tao po. How can we appease the wrath of God? Paano natin po mapapawala ang galit ng Diyos? Gagawa po ba tayo ng kabutihan? Sabi ng binasa natin mga kapatid, ang totoo. Ibig sabihin, pag sinabi po ng Bible ang totoo, nangangahulugan na ito po yung kabuuan ng totoo. Kaya ang sabi, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay. Sino po? Ikaw? Yung nasa likod mo? Yung nasa harapan mo? Yung pastor na nagpapahayag ngayon? Yung mga nakikinig po sa atin ng online? Ang sabi po ng verse 3, ang totoo, ito ang reality. Lahat, tayong lahat. Is there an exemption na, Pastor, ako po'y nakagawa ng mabuti kaya ligtas po ako? Is there an exemption na nagbigay ako kanina sa mahirap, Pastor, kaya tiyak na tiyak ako sa langit ako mapupunta eh? Alam nyo, Pastor, ako po kanina, nung ako po ay papunta rito, nag-pray po ako at saka complete ang attendance ko sa church. Ano ang totoo? Ang sabi ng Bible, ang totoo, tayong lahat. May exemption ho ba? Sapagkat ang lahat ng tao'y nagkasala at hindi aabot sa kaluwalhatian ni Kristo. Roma 3:23. Kaya nga, sabi ni Pablo, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman. Take note of the word dati. Kung sino man ang nakay Kristo Jesus ay nagiging isang bagong nilalang. Ang dati ay lumipas na. At ang bago ay dumarating. Yung dati, yun po'y nawala na. At yung bago ho, hindi na kasi tayo dati eh. Amen po ba? Amen po ba yon? Hindi na tayo dati eh. Kaya ang pinatutungkulan dito, yung ating dating pagkatao nung hindi natin pa nakikilala si Jesus. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namuhay, hindi ho bago, no? Dati ring namuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at ng pag-iisip. Kaya, tignan nyo po, sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos. Katotohanan. Kung wala po si Kristo sa buhay ninyo, babagsak ho yung galit ng Diyos. Doon po sa sinasabi nating atonement, nakapako si Jesus Christ sa krus. Minsan ho, mga theologian ho, pinagdidibatihan nila. Pero alam niyo po, dumating ang pagkakataon, nung si Kristo po'y nakapako sa krus ng Kalbaryo ho, lahat ng kasalanan ng tao ipinapataw po ng Ama sa Kanya. Mahirap tanggapin, ano? Ano ba yung pwedeng kasalanang magawa ng tao? Noon pong bumubuhos yung galit ng Ama doon po kay Kristo,
Ito, maraming theologian ho ang ko-contest nito. Pero tignan ninyo ang Bible, si Kristo po'y tinitignan ng ama na rapist, si Kristo po'y tinitignan ng ama po na magnanakaw, si Kristo po habang nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, siya po'y mangangalon niya, si Kristo po ay gumagawa ng mga bagay na taliwas sa kalooban ng Diyos, kahit hindi niya ginawa, no ho? Kasi ipinataw sa kanya ang lahat ng kasalanan ng sangkatauhan para mawala yung sinasabi rito na puot ng Diyos. Kaya mga kapatid, tayong lahat patay tayo eh. Dati, patay tayo. Ano-ano ho yung mga uri ng kamatayan para malaman natin ano ho? Unang-una mga kapatid, may sinasabing kamatayan ang Biblia na ito po kung ating pag-aaralan, akala lang natin ho, pastor, dalawa lang yung natutunan natin eh. Merong kamatayang pisikal, kamatayang espiritual, dalawa lang yan. Hindi kapatid, may mga maaari pa tayong masaliksik sa Biblia na dapat tignan nun natin. Ang unang kamatayan po, ito pong kamatayan na ito, lahat ng tao po nakaranas nito. Ito po yung tinatawag nating kamatayang espiritual. Ano po ang sabi ng Genesis 2:15 hanggang 17? Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito ay pagyamanin at pangalagaan. Si Eva at Adan, ninuno natin yan. Ang ganda ng plano ng Diyos, bigyan sila ng buhay na walang hanggan. Pero ang sabi dito, sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon, ano pong mangyayari? Mamamatay ka. Tanong ko ho, nung kinain ba nila yon, instantly patay sila physically? Namatay ho ba si Eva at Adan physically? Pagkain ho ng bunga, hindi ho mansanas yun ha. Tsaka yung mga iba po na nagsasabi, Pastor, kaya hindi ako gumagamit ng apple. Kasi ang mga gamit po ng apple, sa masama ho yan. Yun ho yung mansanas na kinagat ni Eva. Hindi ho yung totoo kapatid. Hindi nga mansanas yung kinain eh. Ang sabi, bunga. Minsan marami tayong interpretation sa Bible, ano ho? Kaya yung sinasabi rito, mga kapatid, na pinatutungkulan po, sa araw na kainin mo ang bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, mamamatay ka. Pero pastor, wala namang kamatayang naganap eh. Wala namang kamatayan ho na huminto yung tibok nila sa puso. In fact, nung nandun nga sila po sa Garden of Eden, nalaman nila na sila'y hubad po at nakita nila na sila po wala pong kakayanan ano ho, na makaharap sa Panginoon kasi nadungisan ang kanilang puso. Ano yung kamatayan po na tinutukoy dito? Ito pong kamatayan na ito, paghiwalay natin sa Diyos. So yung unang-unahong kamatayang espiritual, nung tayo po ay nahiwalay sa Diyos. Kaya lahat ng tao naka-experience niyan. Si Cain, si Abel, sila Noah, lahat na ng mga sumunod na anak po hanggang sa atin po, nakaranas tayo ng kamatayang espiritual. Kaya napahiwalay tayo sa Diyos eh. Pero mga kapatid, kaya nga tinuturo sa atin yung magandang balita. Sabi nga ng Bible, gayon na lamang po ang pag-ibig ng Diyos sa kasangkatauhan. Ayaw po kasi ng Diyos na mapahiwalay po tayo panghabang panahon sa Kanya. Kaya kailangan niyang isugo si Jesus. Kasi pagka isinugo si Jesus po't nanalig tayo, maibabalik po yung kamatayang espiritual na ito ho. Mawawala kapatid kasi magkakaroon tayo ng ugnayan muli sa Diyos. Kaya nga ho sa talata ng Biblia, dito pa rin ho na matatagpuan natin sa Roma 5:18 hanggang 19. Ano po ang sabi ng Romans chapter 5 verse 18 to 19? At kung paanong ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid na ginawa ng isa ring tao ang nagdulot ng pagpapawalang sala po sa buhay ng lahat. Sapagkat kung naging makasalanan ng marami dahil sa pagsuway ng isang tao, si Adan, ano pong sinabi ng Biblia? Marami rin ang mapapawalang sala dahil sa pagsunod din ng isang tao, si Jesus. Can we say amen? Napakaganda no, na, Pastor, lahat pala tayo, we are spiritually dead. Lahat ng mga katabi nyo ngayon, kamag-anak ninyo, si Pastor, lahat tayo spiritually dead.
Dati po yun ha. Pero gaya ng sinasabi ng Biblia kailangan magkaroon tayo ng ugnayan sa Ama. At sabi nga ho ng Efeso 2:1 hanggang 3 kanina, dati ho kasi tayo lumalakad sa mga masasamang nasa ng laman, lumalakad po tayo sa sarili nating kalooban, kaya nananatili ang puot ng Diyos sa atin. Pero gaya ng sinabi ko po, magsimula nung sumaway po ang ating mga ninuno, nawala mga kapatid yung tinatawag nating relasyon natin sa Diyos. Kaya napakahalaga ngayon ang personal na relasyon kay Kristo Kasi walang ibang kikilalanin ng Diyos kundi magkaroon ka ng ugnayan sa kanyang bugtong na anak. Kaya lahat ng haka-haka natin, pinapatay po ngayon ng pananampalatayang nanggagaling sa Biblia na, Pastor, gagawa lang ako ng mabuti. Sabi nga kanina, katotohanan sinasabi ko, lahat tayo'y gumagawa ng masama. Lahat tayo po lumalakad sa lahat ng pita ng laman. Kaya po nananatili ang puot ng Diyos sa atin. May magagawa ba yung mabuti po nating gawain? Wala ho Even the book of Isaiah tells us na lahat ng pagsama-sama nating paggawa ng mabuti ay maruming basahan lamang po sa harapan ng Diyos. Everything is utterly meaningless. Kaya pastor po, ako po'y naging miyembro po ng iglesia. Kapatid, walang magagawa ang membership mo sa organisasyon. Kasi gaya ng sinasabi ng Biblia, hiwalay tayo sa relasyon sa Diyos, patay ka spiritually. Kaya mga kapatid ho natin na nasa online ngayon, pagka ang paniniwala ninyo'y makakagawa kayo ng mabuti, hanggang ngayon mananatili po na mapupunta tayo sa impyerno po niyan. Kung ang iniisip po natin, dahil pastor, naging kaanib ako ng iglesia, hindi ho kapatid ang pagiging kaanib po ng organisasyon, hindi po yung atin pong paggawa ng mabuti, hindi po yung dahil complete church attendance tayo, hindi po dahil pastor, marami akong napagkawang gawa po, hindi po yon. Ang kailangan po natin, makawala tayo sa kamatayang espiritual, sapagkat nagbunga po yan. Yung ating separation po sa Diyos, naging sanhi upang pumasok tayo sa ikalawang uri ng kamatayan. So tignan nyo po pwedeng buhay ka ngayon pero kayo po'y hiwalay. Hiwalay po sa Diyos. Pero isa po magiging consequence niyan, mamamatay po tayo physically. Mamamatay po tayo. Diba ho? Nakakabalita tayo ng mga artista, no? Yung atin pong hinahangaan dati na mga mahuhusay na mga bida, mga kontrabida po, kasi nakatakda sa Bible po yan Kahit na anong lakas po ninyo, ang mga matitipuno ay yuyukod, sabi po ng aklat ng Mangangaral 12. Alalahanin mo na ang Diyos habang ikaw po ay mayroon pang mga ngipin. Alalahanin mo ang Diyos habang ikaw po may kalakasan pa. Habang may maayos ka pang pandinig. Habang ang iyo pong katawan ay hindi pa bumabalik sa lupa, at ang iyong espiritu ay magbalik naman sa Diyos. Alalahanin mo na. Bakit ho? It is destined for man to die once, and after which, the judgment day. Sabi po ng aklat ng Hebreo, dito po sa Hebreo 9:27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay. Mamamatay ho tayo talaga Spiritually nga ho, patay tayo. Patay tayo Spiritually, lahat ng tao dito patay. Dati, makikita nyo mamaya paano ho tayo binuhay. At ang consequence ng spiritual separation natin kay God, lahat ng nilikha niya na tao, mamamatay physically. Ito po yung sinasabi, pagka chinek ho sa ospital at hindi na tumitibok po yung inyo pong pulso, patay na po yan. Pagka ho nasa ospital ho kayo, wala na po kayong hininga, wala na pong vital signs, patay na po yan. Pag ang puso po, tinignan sa stethoscope, hindi na tumitibok po, patay na po yan. Yan po yung kamatayang pisikal. Mamamatay po lahat ng tao. Pastor, malakas pa po ako. Opo, sa ngayon po yan. Add up 20 years, 30 years, 40 years, mamamatay ka pa rin kapatid. Pastor, ikaw, 48 years old ka na, mamamatay ka ho ba? Yes. Kailan ho? Hindi ko alam. Pwedeng mamaya, pwedeng bukas, pwedeng sa susunod na buwan, pwede po sa susunod na taon. Pero isa pong natitiyak ko, dahil totoo sinasabi ng Biblia, itinakda po sa tao na mamatay minsan. Ang lahat ng bagay may kapanahunan, Mangangaral 3:2, panahon na ikaw pinanganak. Can we say amen?
Nag-uusap kami ng biyenan ko. Ang biyenan ko po, birthday niya ngayon. June 4. Nanonood po sila. Happy birthday, Tay. Hindi ako nawawalan po ng boldness na sabihin ko, hindi na tayo bumabata. And anytime, dapat pinaghahandaan natin ang physical na kamatayan. Alam niyo ho ba, hindi po masama na pagplanuhan po natin, meron po tayong, halimbawa lang ho, burial plans. Hindi ho masama yun, kapatid. O kaya may mga kamag-anak po tayo, ano kaya mangyayari pag namatay? Sinong pupunta? Paano gagawin natin? Kasi nakatakda ho yan eh. Every time na gumigising po tayo, pasalamat sa Diyos, Lord, ako man dumako sa spiritual na kamatayan, pero yung physical hindi pa. Tatandaan niyo po, yung kaninang pinag-aralan ho natin, yun pong spiritual na kamatayan, nangyari na yon. Kaya nga ho tayo nagkaroon ng physical na kamatayan. Gaya din naman ng hangin na walang pwedeng pumigil, walang makakapigil po sa pagdating ng kamatayan ng tao. Mangangaral 8, talatang 8, kapatid. Bakit natin sinasabi po? Kasi itong kamatayan na ito, yung ibang mga kapatid natin, naranasan na. Pero kayong mga nakaupo ngayon at ako pong nagpapahayag ng salita ng Diyos ngayon, hindi pa natin nararanasan ng kamatayang pisikal. Marami na akong nakaranas nito. Yung iba ho, ang unang naranasan natin dyan, yung spiritual separation. Yun po yung spiritual na kamatayan. Pero hawakan nyo yung katabi nyo. Tignan nyo nga ho kung tumitibok pa ho yung puso niyan. Kindatan nyo ho yung katabi ninyo. Ha? Yung mga asawa nyo lang ho ha. Baka mamaya ho, hindi naman ninyo asawa ho yan, nakindatan ninyo. Mamaya date na sa labas. Hawakan nyo ho yung pulso ninyo. Tumitibok pa? Yung puso ninyo, meron pa ho bang pagtibok? Ganituhin nyo, may hininga pa ho kayo? Ibig sabihin, hindi pa ninyo nararanasan ang kamatayang pisikal. Hallelujah. Kaya kung papansinin natin mga kapatid, ang sabi po rito, tignan nyo po sa aklat po ng Lucas 16:19 hanggang 22, the rich man and Lazarus. Ang sabi po rito mga kapatid, may isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain niya araw-araw. At may isa namang pulubi na nagngangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang na mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman at dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi. Physical death. Yan ho yun. At, sabi po rito, dinala siya ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. Physical death. Ito po yung sinasabi natin. Ito po, mararanasan po natin. At nakatakda po yan kasi totoo ang Biblia. It is destined for man to die once, after which, the judgment day. May panahon na ang tao ay ipanganganak at may panahon po na tayo ho ay mamamatay. Kaya pinaghahanda po tayo ng Diyos dito. Anytime po yan, pwedeng biglaan. Ayoko ng preaching ng ganyan, pastor, nakakatakot. Hindi ba ho, mas maganda yung nagsasabi ng totoo? Kasi totoo po yan, pwede tayong anytime mamatay. Pero huwag kayo matatakot ha, kasi pagka naman may relasyon ka kay Kristo, gaya nga nung pinag-aaralan namin, ang namamatay ho na Kristiyano hindi masakit. Mabilis lang ho yan. Pag pikit nyo, anghel kagad, dadaling ka na. Ganun ho yun. Baka ho mamaya, pag namatay kayo, sino tong anghel na to? Pinag-aaralan natin ho Makakatagpo kayo ng anghel. At ang anghel ho na yan, dalawa hong paglalagyan sa atin. It's either lalagay po tayo doon po sa sinapupunan ni Abraham, yung paraiso po, o ilalagay po tayo sa Hades po. Paano ho natin malalaman ho ang patutunguhan natin? Andito nga ang aral ni Jesus. Kaya pinag-aaralan natin araw at gabi. Kaya ho, instantly bigla hong namatay. Alam niyo po kami, pag halimbawa ho, sumasakay kami sa kotse, Lord, wag niyo pa hong pahihintulutan ho na mamatay po kami. Sana Panginoong Diyos, kahabagan niyo po kami. Kasi the more po na tayo po humingi ng habag sa Diyos, the more po na po protektahan tayo. Ganun lang ho sasabihin ninyo. Pero Lord, dapat handa rin tayo. Anytime po, minsan nga sumasagi sa isip ko na
pwede hong gawin ng Lord, alisin niya lang ho yung preno ng isang sasakyan habang tumatawid po kayo. Marami hong nangyayaring ganon. Kasi yun na yung takdang panahon ng pagtawag sa inyo. Pero wag ho kayo matatakot, hindi po masakit ang aksidente, kapatid, lalo na sa mananampalataya. Pagkabangga mo, kukunin lang ng anghel kagad yung kaluluwa mo, nasa piling ka na ni Jesus. Ganon po yun. Huwag niyong isipin na, ay naku, masakit yan, pastor, naku, ganito po. Actually blessing naman din po pag kayo po'y tinaningan ng doktor, 1 buwan na lang mamamatay ka. Naku, yung 1 buwan ho na yon, makakapaghingi kayo ng tawad. Kaya ang sinasabi ko po sa inyo, ngayon po, na malakas pa tayo, this is the best time. Pasalamatan natin ng Diyos. Alam niyo, maganda ho, gumawa kayo ng listahan ho. Kinagagalak ho ng Diyos yun eh. Maski ho yung, halimbawa lang ho, no? Lord, salamat po sa bilo-bilo na kinain mo kanina. Salamat po sa grocery namin. Nakabili kami ng toothpaste kanina. Nung nagbubukang liwayway yung araw, nasinagan ako, libreng vitamin C yun at vitamin D, Panginoon. Maraming salamat po. Nakabili po ako ng gatas ng anak ko kanina. Yung mga maliliit na bagay, gustong-gusto po ng Diyos po yun eh. Gumawa kayo ng mga listahan ho. Kasi isang mabuting bagay habang nabubuhay tayo, pasalamatan natin ang kabutihan ng Diyos bago dumating po yung kamatayang pisikal. Kaya mga kapatid, alam nyo, kahit hindi kayo handa ho sa insurance ninyo, insured ho kayo pagka may pananalig kayo kay Jesus. Mahal ho mga premium ng insurance ngayon ho eh. Hindi naman natin masasabi, affordable naman po natin. Pero kung kaya nyo po, magandang investment po yon kasi hindi po natin alam kung kailan tayo tatawagin ng Diyos. Yun po bang nakapagplano kayo? Meron po kayo na burial plans po? Hindi na ninyo peperwisyuhin yung misis po ninyo. Hindi na ho mahihirapan po na magpaplano pa, bibili pa ng kabaon o ng ataol. Kasi lahat po yan, realidad ng buhay po yan eh. Pero ayaw ng mga taong mapapakinggan ang mga preaching na ito dahil natatakot sila. Bakit tayo natatakot? Kasi yung susunod po, kapatid, ito ang dapat talagang katakutan. Yung ikalawang kamatayan. Yun pong spiritual, naranasan natin yon. Lahat po magsimula kay Eva at Adan. Yun pong physical na kamatayan, consequence po yon ng pagkahiwalay natin. Nagbigay ng magandang balita. Ano po yung good news? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. That's the good news. Iyan ang magandang balita. Na kung sino man, dati kang kriminal, dati kang mangangalunya, dati kang pumupusong sa Diyos, dati kang mamamatay tao, na kung sino man ang manampalataya kay Jesus ay hindi na mapapahamak. Hindi ka na dadanas ng ikalawang kamatayan kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, mga kapatid po, mga kababayan natin na nakikinig po, ito pong ikatlong kamatayan ho, pwedeng danasin o pwedeng hindi danasin po ng isang tao. Anong gusto nyo ho? Danasin ito o hindi na danasin? Ayaw nating danasin ito. Bakit? Ito po yung eternal separation. Yung unang separation, temporary lang yon. Pag nanalig ka kay Jesus, babalik yung relasyon. Pero ito po, pag talagang hindi mo tinanggap si Jesus, Pahayag 20:10. Sabi po ng Pahayag 20:10, at ang diablo na nandaya sa kanila ay tinapon sa lawa ng apoy. What is the second death? Impyerno, lawa ng apoy. Apoy na naglalagablab, asupre, sabi po ng Biblia. At, ang sabi po dito, itinapon din sa ang halimaw at ang mga huwad na propeta. Pahihirapan sila doon araw at gabi, magpakailan paman. Ina-address ko ang message na ito sa lahat ng mga nakikinig online, sa lahat ng naririto ngayon. Kapatid, candidate tayo sa dagat-dagatang apoy kung hindi natin tatanggapin ang magandang balita ni Jesus. Kahit na sabihin mong mayaman ka. Minsan doon lang tayo nawawalan ng tiwala ho no? Sinasabi ko po sa mga tao po na, alam mo, pastor, wala nang pag-asa Pilipinas, ang mga namamahala sa atin, puro mga masasamang tao. Wala ba tayong tiwala sa Diyos na mga masasamang tao po na yan, haharap po sa hukuman ni Kristo? Para bang ang hope lang natin nasa mundo na ito Lahat ng gagawin ng tao po, hayag man o hindi hayag, mabuti man o hindi mabuti, ipagsusulit natin sa harapan ng Diyos. Kaya walang makakalagpas po
Kaya yung ginagawa natin sa lihim, ang sabi ng Bible, very clear mailalantad po anuman ang iyo pong itinatago, maibubulgar kapatid sa panahon ng paghuhukom ni Kristo. Kaya itong kamatayan na ito, tignan niyo po yung lawa ng apoy. Kailan ho sila pahirapan? Araw at gabi. Matatapos ba, pastor? Hindi. Magpakailan pa man. Eternal. Kaya mga kapatid, wag niyo pong gawing secondary ang paglilingkod sa Diyos. Ini-encourage ko kayo, kung hahadlang po ang trabaho, mas mahalaga po ang gawain ng Diyos. Kung hahadlangan po tayo, limbawa, ng pangamba natin, kasi alam nyo yung kasalulingan po nilalagay ng dyablo sa atin, Hindi ako mag-church kasi ang church naman punong-puno ng mga masasamang tao. Yun po ang nilalagay ng dyablo, Kaya marami sa atin di na nag-church. Hinasabi po, sa Peace of Harvest naman, pare-pareho lang din, mga masasamang tao lang din Ano pong katotohanan ng Biblia? Lahat ng tao masama. Yung katabi nyo, yung pastor po ninyo, yun pong kamag-anak ninyo, yun pong maging anak ninyo, lahat tayo rito masama. Ano pong realidad? Bakit tayo nag-church? Ito po ay pagamutan ng Diyos para po tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kasinungalingan hindi na ako mag-church, masamang tao ako. Huwag niyo pong titignan na mabuti kaming tao. Kung ano yung kasalanan ninyo, ginagawa rin ni pastor. Kung ano yung pamiminta sa isip ninyo, nagagawa ko rin. Kung ano man yung mga sinasabi po nating minsan namimintas tayo, nanlilibak tayo ng kapwa, wala tayong pinagkaiba sa isa't isa. Kaya wag niyo sasabihin, ayoko na mag-church kasi masama ako. Tayo po naririto ngayon kasi ubod tayo ng sama at kailangan natin ang ating dakilang manggagamot. Walang iba kundi si Kristo. Minsan ang kasinungalingan na nilalagay sa atin, magpapakabuti muna ako, pastor. Mali. Dapat nga, pag lalo tayong sumasama, pasok sa church, kapatid. Bakit? Lilinisin ka habang ikaw ay humihingi ng tawad sa loob po ng iglesia na hinirang ng Diyos. Huwag ko papasok yon, kasinungalingan ng dyablo po yon. Hindi mo na ako pupunta dyan, pastor. Bakit po? Nag-away kami ni Mrs. Napapansin nyo ba pagka pumupunta tayo sa church, nagkakasigawan mag-asawa? Minsan mga kapatid, napapamura tayo. O kaya iisipin nyo po, nagkaroon na ako ng relasyon sa iba. Sabi ni pastor, wag kabit. Kaya nga pumasok ka sa church para po malinis ka, kapatid. Hindi tayo lahat dito malinis. Ano pang kasinungalingan po, natatakot ako sa responsibilidad. Kasi ang impression, born again ka, kaya malaki ang tiwala sa iyo. Pero anong pangako ng Biblia? Ang dakilang guro, ang tagapangaral, ang banal na Espiritu, ang siyang magtuturo po sa atin ng kabuuan ng aral ng Diyos. At magagawa mong kabutihan, hindi dahil sa iyo, dahil i-empower ka, bibigyan ka ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Maliho yun. Na ayoko munang mag-church po hanggat hindi pa ako mabuti. Hindi na kayo makakapag-church. Wala naman mabuting tao araw-araw Kaya yung nagsasabi po ng kaligtasan nawawala, mali ka, kapatid. Bakit? Pag nawawala ang kaligtasan po, wala tayong kaligtasan lahat ngayon. Araw-araw nagkakamali Ang Diyos po, isang pagkakamali lang, hindi ka naligtas. Kaya huwag kayong matatakot na, pastor, kanina nakapagmura ako, nawala ba yung kaligtasan ko? Ang bait ng Diyos, hindi nawawala, kapatid Kanina pastor, nung ako po papunta rito, nakapag-chismis pa ako. Nung nasa lamesa may mga pinintasan kami. Nawala ba kaligtasan ko? Ang good news hindi nawawala yung kaligtasan ninyo Kasi kung mawawala ang kaligtasan, lahat tayo wala ng kaligtasan ngayon. Tatandaan nyo strike one lang sa Diyos. Napakarumi ng isip na to, napakarumi ng dilang ito. Napakarumi ng mga paang ito hanggang ngayon. Yung mga kamay na ito, napakarumi, kapatid. Kaya kung pagbabasihan mo, papasok lang ako sa church, pag mabuti na ako, hindi ka na makakapasok. Ano pang sabi ng Biblia po? Ang sabi po dito, mabuting tao lang naman makakapasok sa langit Totoo ba yun? Kasi nungalingan yun. Ang sabi po ng Diyos, as far as the east is from the west, ang lahat po ng kasalanan na ginawa natin ay pinatawad na ng Diyos. Lalong-lalo na sa lahat ng nagpahayag ng kanyang kasalanan, tinalikuran nito, ang Diyos ay mabuti at tapat, nalilinisin tayong lahat at patatawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan. Bakit may mapupunta sa impyerno? Ito yung mga sinasabi ko, kaya tayo maging maayos yung pakikinig natin ngayon. Yung mga mapupunta sa impyerno po, yung mabuti ako, pastor Hypocrite po yon.
ang nagsasabi po na siya po'y walang nagagawang kasalanan ay sinungaling at ang lahat ng sinungaling ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yung mga mapupunta po sa ikalawang kamatayan, yun pong naniniwala na, alam nyo po, matatag ang samahan namin sa iglesia, kaya miyembro ako, kaya ako napasok. Kapatid, sabihin ko po sa inyo, diretsahan, wala kayong kaligtasan. Mahal ko po kayo, kaya sinasabi ko po ito, kapatid, lalong-lalo na yung mga naniniwala sa mga iglesia po na hindi totoo. Kawawa po kayo, kapatid, kasi ang sabi ng Biblia, si Kristo lamang ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Yun po yung hayag na totoo po eh. Sino pong pwedeng dumanas po ng ikalawang kamatayan? Yung hindi po papasok sa mga aral ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Pastor, masakit ho ito, no? Tatanungin ko po kayo. Paano ho kung dumaan po sa nanay ni Jesus? Walang kaligtasan, kapatid. Hindi po pwede. Maski yung mother po niya magagalit sa inyo pagka po nagkita-kita tayo sa langit. Sabi po ng 1:37 po, at patuloy po, doon po sa aklat ng Lucas, walang imposible sa Diyos. At pag binasa nyo po yung aklat po ng Lucas 2, yung buong chapter 2, ano pong sabi ni Maria doon? Ang puso ko'y nagpupugay sa Diyos na aking tagapagligtas. Kailangan ho ba ang tagapagligtas ni Mary? Nagpupuri nga sa Diyos na aking tagapagligtas. Pag kailangan mo ng tagapagligtas, kapatid, may pagkakamali ka bang nagawa? Meron. Kaya nga lahat tayo, kailangan natin ho ng Savior eh. Kaya pakinggan yung mabuti, kapatid. The moment you have received the good news of God, dapat ho, pasalamatan natin si Jesus. Napakabuti mo, Jesus. Sa pamagitan ng kahabagan mo, ng grasya mo, pinulot nyo po muli sa putikan ng isang katulad kong makasalanan. Papasalamat po ako, Panginoon. Kahit na anong dumi ko ho, papasok pa rin ako sa Peace of Harvest. Doon lang ho ako sa likod dahil diring-diri po ako sa sarili ko. Alam nyo, kapatid, mahal ka ng Diyos eh. Kahit nandun ka sa likod, ang tingin mo sa sarili mo, maruming-marumi ka. Yun nga ho ang gusto ng Diyos, hugasan tayo eh. Kasi lahat tayo napakarumi natin. At huwag ninyong iisipin na ang lahat pong naririto ngayon, lalo na yung mga nakikinig po, na banal kami. Wala kaming pagkakaiba sa inyo. Ang puso ko'y nangungusap ngayon bilang isang taong makasalanan, hindi bilang isang banal na pastor. Wala akong kabanalang maipagmamalaki sa Diyos. Bakit ko sinasabi po? Kung ano yung bagay na gustong-gusto kong gawin, hindi ko magawa. Lord, pigilan mo ang dila ko. Napakaruming dila ito. Sabi nga ni Isaias, bakit ako pinili mo, Diyos? Isang dilang napakarumi. Kasi nasa hospital tayo, hindi pa perpekto ang buhay ng tao. Makakapamintas tayo, makakagawa po tayo ng, minsan maski yung mga mabibigat pa na mga kasalanang sexual na gagawa natin, ang mga mata natin ay napakarumi, kapatid. Pero ano pong hinihiling ng Diyos sa atin? Sabihin natin na mabuti ako, Panginoon, at ang lahat ng bagay sinusunod ko sa Biblia. Ang sabi nga ng Panginoong Diyos sa Biblia po sapagkat ang lahat ng mabubuting bagay na ginawa mo, kahit na sabihin nyo po, hindi ako uma-absent sa pagpipreach na ito. Ako'y hindi uma-absent sa prayer meeting. Lahat po, paghalu-haluin na natin yung kabutihan na ginawa natin. Pag tinignan po ng Diyos, isang maruming basahan sa Kanya, ang kabutihang magagawa ng church na ito. Pero kapatid, pag dumating po sa punto ninyo na sa habag lang ng Diyos, habang lumalapit kayo sa Kanya, ako'y naniniwala ho na dumating na ang kaligtasan ni Jesus sa buhay ng bawat isa. At napakabuti ng Diyos, kapatid. Kasi naniniwala ako, ang church na ito ay ililigtas ng Diyos at sa kahuli-hulihang panahon po, tayo po'y hindi mabibigo dahil inamin natin na tayo makasalanan at tinanggap natin ang biyaya ng Diyos. Bilang pangwakas, kapatid, sabi po ng aklat ng Efeso 2:4 hanggang 6. Ito po yung napakaganda po na message ng Bible po. Sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 4 to 6. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niya na kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Iniligtas nga niya tayo
dahil sa kanyang kagandahang loob, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamuno na kasama niya sa sangkalangitan. Mga kapatid, huwag niyo pong pagpilitan na kayo po ay maging mabuting tao na maliligtas po tayo. Huwag niyo pong pagpilitan na a-attend lang ako sa church pag mabait na ako. Lahat tayo na naririto po, ang magandang balita, ibinigay po ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, at ang lahat ho ngayon na umaamin na siya'y makasalanan, si Kristo lang ang banal, may buhay ka ngayon na panghabang panahon, ang sabi po ng Biblia. Mga kapatid, palakpakan po natin ang ating Ama. Hallelujah! Sige po, inaanyahan ko po na tayo po ay tumayo. Kasama na rin po nito ang panalangin po natin sa huling hapunan, kaya kahit hindi po muna nyo i-prepare po, after na lang ng panalangin, bibigyan ko po kayo ng 1 minute or 2 minutes po para ma-prepare po ang lahat ng ating mga elemento. Panginoon, maraming salamat po at naiibsan ang lahat ng amin pong mga agam-agam. Alam ko maraming mga kapatid ngayon, lalo na po ang mga nakikinig online po, na patuloy wala silang katiyakan ng kaligtasan, patuloy kinakabahan sila sa pisikal na kamatayan, Panginoong Ama. Ngunit inihayag namin ang katotohanan ng salita mo. Lahat kami nakaranas po ng separation sa inyo, pagkahiwalay po. Noon pong nagkasala ang aming ninuno na si Eva at Adan po. Naging consequence po nito ang aming pisikal na kamatayan, sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala at hindi po kailan pa man nakaabot sa iyong kaluwalhatian. Sabi po ng inyo pong mga mahahalagang salita, ang kabayaran po ng lahat ng aming kasalanan at kamatayan, ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Kaya Panginoon, ang amin pong hinihiling, maaaring ang buhay namin po ay mapahamak sa ikalawang kamatayan, maaari naman po na iligtas niyo po kami at makaranas po kami ng buhay na walang hanggan na kapiling ka. Kaya Panginoong Diyos, ito pong ipinapahayag ko po, huwag po naming ipagsawalang bahala ang pagtanggap sa iyo, ang patuloy na pagsisisi ng aming mga kasalanan, ang lahat ng pagtalikod po, at ang pag-acknowledge po, Lord, na kami po ay basag, sira, patuloy Panginoong Diyos na nagkakamali, walang maipagmamalaki kung hindi ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Ama. Kaya ang mga bagay na itong nagbigay sa amin ng kaligtasan, basagin mo ang kayabangan ng puso namin na pwede kaming gumawa ng kabutihan, sirain mo ang mga kuta na inilagay ng kalaban sa aming pag-iisip, na kung kami araw-araw pong nananalangin at patuloy po na relihiyoso, sapat po para kami maligtas. Kasinungalingan ng kalaban. Biyaya, habag, at pag-ibig ng Ama. Kaya hanggang ngayon, Panginoong Diyos, patuloy nakakakapit kami sa pangako po ninyo na kung kami po'y mamatay, bibigyan niyo po kami ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Ama. Gayon din po ang aking panalangin. Unang linggo po, Panginoong Diyos, ng buwan na ito, ng Hunyo. Ang lahat po ng mga kakainin naming tinapay, basbasan niyo po. Ang lahat ng iinumin po namin sa mga saro, pagpalain niyo po, Ama. Ang mga inihanda po ng mga kapatid na ito'y mahalaga po bilang pagkilala sa kabutihan ng kalooban mo, Ama, na sa pamamagitan ng katawan pong inialay ni Jesus na aming Diyos sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon kami ngayon ng buhay na walang hanggan. Na sa pamagitan ng pagtigis ng dugo ni Jesus, nahugasan po ang lahat ng amin pong mga pagkakamali. Kaya Ama, ginugunita po namin ang mga bagay na ito upang ikaw po ay parangalan at itaas at papurihan at dakilain sa kalagitnaan ng lahat ng mga hinirang mo sa Peace of Harvest Christian Ministry. Kasama po ang mga kapatid namin na sasabay po sa online service na ito sa Australia, sa Canada, sa Amerika po, sa Europe, sa Middle East, sa Japan, sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Marami pong nararating ang banal na gawain na ito. Basbasan niyo po kami at maluwalhati nawa po ang banal na Espiritu mo, Panginoong Diyos, sa kalagitnaan ng lahat ng mga hinirang mong mananampalataya ng iglesyang ito. Kaya maraming salamat, Ama. Ang pinakamataas na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang, sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Sige po, pwede na po nating ihanda ang atin pong mga
kakainin at iinumin. Sound check 1. Kung tayo po ay tapos na sa paghahanda, inaanyahan ko po na lahat po tayo ay tumayo. Papuri po sa Diyos sa umaga po na ito, sapagkat mataas pong pribilehiyo ang binibigay sa atin ng Panginoon para alalahanin po ang kanyang kamatayan at gayon din naman po ang kanya pong muling pagparito. Ang mga bagay po na ito ay sagrado, kaya mga kapatid, kinakailangan sana kung tayo po ay tapat sa Diyos, kung may mga mabigat po tayong nagawa po na kasalanan, imoralidad, o kaya po ay tayo may galit sa puso, o kaya po ay hindi tayo nakahingi ng kapatawaran po dahil hanggang ngayon po nagngingit-ngit ang kalooban po natin. Mas pagpapalain po tayo na maging tapat po tayo, wag muna tayong kakain, wag po muna tayong iinom mula po sa saro. Ang sabi po ng babala ni Pablo, para po sasabihin po sa atin ng buong katotohanan, ang sino man na kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon, sa paraan po na hindi nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo din naman ng ating Panginoong Diyos. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom mula po sa saro. Sapagkat ang sino man na kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon, ay kumakain din naman at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ng marami sa atin at ang ilan na nga po ay nangamatay. Kaya mga kapatid, bago po natin alalahanin po ang banal na hapunan na ito, patuloy na tayo po ay yumuko, magpakumbaba po. At kung ano man po yung mga nakatagong kasalanan po sa atin, ihingi po natin ng tawad. Gaya po ng sinabi natin, ang Diyos po ay mabuti at patuloy po na tapat na magpapatawad po kung ating ipapahayag ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng ating karumihan. O dakila't mapagpalang Ama, kilala niyo po kami magsimula po nung kami po ay ipinanganak sa mundo na ito at bago pa lang po kami ipinanganak. Ang lahat po ng aming pag-iisip, gawi, mga sinabi po, nilakaran, ay pawang kasamaan po lahat ang aming nagagawa. Lalong-lalo na po sa paggunita po ng banal na hapunan na ito. Alam namin, Lord, marami po kaming tao po na nasaktan, mga nagawa po namin na hindi tama, pag-iisip po na mga marumi at mahalay, mga pagmamataas po at patuloy po, Lord, na pagmamalaki laban sa inyo pong trono. Patawad po, Ama, sapagkat kami po ay patuloy na nagkakamali at humihiling po kami ng bawat patak ng dugo ninyo na malinis po ang amin pong kaibuturan na gumagawa po ng puro kasamaan at walang kabutihan kailanpaman. Kaya maraming salamat, Ama, sa paggunita namin na ito. Taglayin namin ang kagalingan ng aming kaluluwa, kagalingan ng lahat ng aming mga sakit, kagalingan po ng aming pag-iisip, at lalot po ang kagalingan ng aming personal na relasyon sa inyo po, ngayon po at magpakailanpaman. Kaya po pinararangalan ka namin, Ama, ito po ang sama-sama naming panalangin sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen.
Sabay-sabay po nating hawakan ng tinapay. Praise God, hallelujah. 2,000 taon na po nakakaraan, si Kristo po ay nag-alay ng kanyang katawan sa krus ng Kalbaryo. At ang lahat ng nanalig sa Kanya, mga kapatid, lahat ng nanampalataya sa Kanya, binigyan po ng Ama natin ng buhay na walang hanggan. Kaya sa umagang ito, maraming salamat sa Panginoon. Sabi po ni Pablo dito po sa unang Korinto 11:23 hanggang 28, sapagkat ito naman ang katuruan na tinanggap ko sa Panginoon at siya ko naman na ibinibigay sa inyo. Noong gabi na siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesukristo ay dumampot ng tinapay. Siya ay nagpasalamat at kanyang pinagpira-pirasoyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Purihin ka, Panginoong Hesus. Sabay-sabay po natin kainin. Maraming salamat po, Ama. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Ngayon naman po, hawakan po natin ang ating mga baso, ang mga saro po. Sabi ng Hebrews chapter 9 verse 22 po, kung walang pagtigis ng dugo ni Jesus, walang kailan pa mang ipagpapatawad po ang lahat ng ating nagawang pagkakasala. Kaya sa umagang ito, pasalamatan po natin ang Panginoong Diyos sapagkat tunay siyang dakila na ang bawat patak ng kanyang dugo ang siyang nagligtas sa atin po sa ikalawang kamatayan, doon po sa impyerno at sa dagat-dagatang apoy. Salamat, Panginoong Hesukristo. Sabi ng Bible, matapos maghapunan ay dumampot din siya ng saro at kanyang sinabi, ang saro na ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, ay gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom kayo sa saro na ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoong Diyos hanggang sa kanyang muling pagparito. Purihin ka, Panginoong Hesus. Sabay-sabay po nating inumin. Thank you, Lord Jesus. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa ikapagpapatawad ng aming mga nagawang kasalanan. Ang mataas po na pagdakil at pagsamba ay tanging sa iyo lamang. Ito po ang aming pagsusumamot panalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Ayan, so I'm sure napagpala po tayong lahat sa salita ng Diyos na dinala ng ating mahal na pastor. Now it's time to give, Sabi nga natin, it is blessed to receive, but you are more blessed if you also share your blessings. Ayan, so ihanda na po natin ang ating mga kaloob at pangungunahan ko po kayo sa panalangin. Dear Father, maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya na pinagkakalob niyo sa amin. Maraming salamat po sa trabaho, sa negosyo na aming mga tinatangkilik, Panginoon. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay galing sa iyo. So marapat lamang, Panginoon, na matuto kaming mag-share, O God. And help us, Lord, to be a channel of blessings, Panginoon, para sa mga nangangailangan. And Lord, para sa aming mga kapatiran, Panginoon, na hindi pa po capable to share the blessings, Panginoon, bigay niyo po yung kanilang heart desire. Bigyan niyo rin po sila ng mga source of income, Panginoon, upang maging channel of blessing din po sila, Panginoon. We also pray, Panginoon, na yung lahat ng offerings namin, Panginoon, today, naway magamit po ito, Panginoon, sa ikalalago ng iyong ubasan at sa pagpapalaganap ng iyong salita. Kaya lahat ng ito, Panginoon, ay dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagsikat ng araw, mukha mo ang natatanaw. Pag-ibig mo ang nararamdaman. Sa pagsapit ng dilim, tanging ikaw pa rin ang kaganapan para sa akin. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus, di ka nagbabago
sa buhay kong ito. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago, noon, ngayon at magpakailanman. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago sa buhay kong ito. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago, noon, ngayon at magpakailanman. Ayan. So, ngayon naman po, okay, for the birthday celebrant, we have, sino po ba ang ating mga celebrant, celebrate ng kanilang birthdays? Crisel? Ayan. So, syempre, happy birthday, June 4. Si Brother Rufo Bacani. Ayan. Mukhang big celebration po ito. Okay, and happy birthday also to Brother Francis Dumaran. Happy birthday po. Okay, and on June 6, we have Sister Crisel Ann Vermiso. And on June 7, okay, happy birthday also to Brother CJ Gutierrez. Ayan, ang daming may birthday ngayong June. And happy birthday also to Sister Audie Kabakang, June 10. Ayan, so happy birthday po sa ating mga kapatiran na magse-celebrate na kanilang birthday ng June. So para dun sa mga hindi nabanggit, happy birthday na rin po sa inyo and ipanalangin po natin sila. And by the way, baka meron po tayong mga guest dito na ngayon lang po nadako sa ating bahay-sambahan. So welcome po kayo dito. Alright, so sige po, ipanalangin po natin ang ating mga birthday celebrants. Okay, Heavenly Father, maraming salamat po sa buhay ng aming mga kapatiran, Panginoon, na magse-celebrate ng kanilang birthday this month of June. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, lalo, Panginoon, kung paano niyo nga po sila pinagpala noong mga nakaraang taon, Panginoon, gayon din po ang pagpapala na gagawin niyo sa kanila. And Lord, we pray also, Lord, to give them the desire to seek you more and to serve you more, Panginoon, upang maging pagpapala din po sila, Panginoon, sa iba, O God. Bigay niyo po ang kanilang mga heart desire, O Lord, and lalo niyo pa po silang pagpalain sa taong ito, Panginoon. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Ayan. So kung wala na po Alright, for our announcement, we have the Bible study every Wednesday, 7 o'clock in the evening at our Facebook page. And for our prayer meetings, every 5 a.m. Ayan. Via Facebook din po ito. Okay, you can join us and be part of the prayer circle. So kung yung iba nagagawa po nila every 5 a.m., siguro naman po pwede rin nating sabayan itong mga prayer meetings na ito. Sabi nga kanina, no? 'Di ba? Nakakatakot yung actually nandun yung fear na kamatayan. Kanina yun yung topic ni Pastor Archie. So, it's about time, no? Wake up call to sa atin na we spend time with our God. So, samahan po natin sila every 5 a.m., ano? And of course, we also have the night of prayer every Friday, Saturday, and Monday. 8 p.m. naman po yun. Okay, so kung wala na po tayong mga announcement, tinatawagan ko na po muli ang ating mahal na pastor for closing prayer and benediction. Purihin po ang ating Panginoong Diyos.
Muli, Panginoong Ama, kami po'y nagpapasalamat at hinihiling po namin na gaya po ng inyo pong pagbibigay po sa amin ng habag at awa, kami po, Lord, ay patuloy na magsasaliksik sa inyo sa pamagitan po ng mga aral at gayon din naman po ang mga panalangin na inilalaan namin sa inyo. Nang bawat oportunidad po ay paggawa ng mabuti, hindi dahil para kami maligtas, kundi ito po ay bunga ng kaligtasan po dahil sa aming pananalig sa inyo. Sa paghiwa-hiwalay po namin, hinihiling ko, Panginoong Ama, na babasbasan niyo po ang lahat ng aming mga kapatiran po sa kanilang pagtungo sa kanilang tahanan, ang lahat po ng mga papasyal o kakain po sa labas, na ang mga anghel niyo po ang maggabay po at mag-ingat po sa amin. Kaya po sa umagang ito, Panginoong Ama, sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, sa pag-ibig po at dalisay na puso ni Jesus, lalo't higit po ang karunungan po ng Santo at Banal na Espiritu, nabasbasan po ang lahat ng hinirang mo gaya ng isinasaad sa aklat ng bilang sa 6 po, Panginoong Diyos, 24 hanggang 27. Kaya ang lahat po ng mga pagbabasbas ni Moses na ito, iniiwan ko po sa lahat ng mga kapatiran po, on-site man o online, Panginoong Ama. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Ama, ang pinakamataas na papurit pagdakila ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Praise the Pahabol po na announcement for our 31st anniversary for the summer outing po ng church na ito. May we request sa lahat po ng sasama magpa-register po sa ating mga youth, si Kenneth, Crisel, Ashley. Pa-assist na lang po lahat na magpapatala para po sa ating anniversary. Muli, awitan po natin ang ating Panginoon. Buti ng Panginoon, o kay buti ng ating Diyos, laging sapat, di nagkukulang, tapat, kailan pa man, pagdilingkuran, aming hahandukan ng papuri at pasasalamat. Pagdilingkuran, aming hahandukan ang Panginoong Jesus. O kay buti ng Panginoon, o kay buti ng ating Diyos, laging sapat, di nagkukulang, tapat, kailan pa man, pagdilingkuran, aming hahandukan ng papuri at pasasalamat. Magandang umaga po sa bawat isa. God bless us all. See you next Sunday. Aming Hahandukan ang Panginoong Jesus. Paglilingkuran, aming hahandukan ng papuri at pasasalamat. Paglilingkuran,
lingkuran, aming hahandugan ang Panginoong Jesus, ang Panginoong, Jesus. ang Panginoong Jesus. Jesus.